Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel ng sa ating programang The Action Man. Miga love shoutout po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. So muli naman po tayo nagbabalik at ating po tunghayan o silipin po ang ikalawang araw or ipangatlong araw ng kaganapan sa EDSA Shrine ng ating mga kaibigan na mga oto-oto. Wala ho silang tigil ho mga ka-action, hindi ho sila titigil. Okay lang, wala namang problema, wala namang pumipigil dahil malaya naman kayo dyan na kahit mag-araw-araw, kahit hanggang next year pa po kayo dyan, walang problema. Tingnan lang ho natin kung sino ho ang mapapagod. Tingnan ho natin kung dumoble na ba ang tao mula kahapon. Kung yung tao kahapon is hundreds, baka ngayon is libo-libog. Ito po, panoorin po muna natin ang sitwasyon sa EDSA Shrine ngayong oras at araw ho mga ka-action. Sa ganap na 1:10 ng hapon dito sa Pilipinas. Kababayan, pasok! Wala niya pa nga daw ang apat eh. Kaya pa ba? Grabe no, grabe. Malapit talaga no. Malapit talaga sa Tatay Bix eh. Hindi pa kami nakarating sa Mga ma'am sir no, grabe. Kita nyo naman ang suporta ng ating mga kababayan. No, ingat po kayo lahat yan. Ayan po, kitang-kita din po namin ang suporta ng inyong mga kasama. Hindi ho kami bulag, nakikita ho namin. Ano yan, siguro ito mga ka-action, pila na po siguro ito ng pagkuha ng pagkain nila. Kasi may alauna na ho, itong pila na to is papunta po ito para mabusog. Kawawa naman itong mga to. Kahit anong mangyari, wala talagang mangyayari sa inyong pinaglalaban. Kung sino-sino man kayo, pinagod nyo lang ang sarili nyo. Pinagod nyo lang ang sarili nyo sa pinaglalaban nyo na hindi nyo alam kung ano nga ba talaga ang totoo, kung tama nga ba ang pinaglalaban nyo. Umangat ka na po sa posisyon, paalisin ang magnanakaw. Yan. Wala namang nakasali sa lahat ng mga magnanakaw. Ang sabi ni ate na naka-stripe, wala daw bibitaw, tuloy-tuloy na daw hanggang makaalis ang magnanakaw. Sino nga ba talaga ang kontrobersyal sa salita ni ate? Sino nga ba ang tinatamaan sa sinasabi ni ate sa administrasyong Marcos ngayon? Sino ba yung umiiwas lagi sa mga katanungan at sa tuwing man napupunta is nag-aasta na alaray na? Diba? Kapag hindi ho yan maipaliwanag ng inyong iniidolo, maliwanag po yan na plunder case. Maliwanag po yan na pagnanakaw kapag hindi ho yan maipaliwanag at maibalik. Grabe yun. Duterte lang talaga sa kalam. David Stone. Hi, Ma'am Rebecca Valles. Hello. Ano yung Gcash mo, Ma'am Rebecca? Ito, yan. Sige po, Ma'am Rebecca. Tama po ang sinabi mo, Toto. Duterte lang ang sakalam. Sakalam ng kayabangan. Sakalam ng paggastos ng pera. Sakalam na sinalo lahat ng problema. At yung iba pa. Diba? Sakalam ho yan. Kaya nga ho, sa sobrang sakalam, baka hanggang December o hindi na siya abutan ng December si Digong, dadamputin na siya ng ICC. Yan po, mga sakalam ho talaga ang mga Duterte. Diba? Grabe no? Sobrang sakalam ang inyong iniidolo. Lalong-lalo na kapag pera ng bayan ang pinag-uusapan. Diyos ko. Grabe.
ang confidential fund ni Vice President Sara noong mayor pa siya. Si Pulong Duterte, grabe din, ang budget, 51 billion. Di ba? Si Digong, grabe din ang pananagutan niya regarding din sa mga pondo, yung Parmali. Sakalam nga, mga Digong, mga Duterte lang ang sakalam. Ma'am Maribik, tawag dito, Ma'am Maribik Dizon. Nandiyan po ba kayo? Comment ka naman po, ma'am. Carmelo, salo po siya. Maghihingi ka ng GCash o magbibigay sila ng GCash? Ma'am Maribik, nandiyan po ba kayo, Ma'am Maribik? Ewan ko. Ayan na po mga ka-action ha. Ayan. Tingnan ho natin ang pinakadulo. Ayan po. Malapit na matapos ang pila para kumuha ng pagkain para panglaman tiyan nila para maging matibay ang kanilang pagtindig o pagtayo dyan. Ay, busogin nyo yung mga kababayan natin dyan ha. Baka mamaya buyag may mag-collapse dyan dahil nagugutom. Sabi nyo kahapon sa panawagan ng isang ate, pumunta na ng EDSA at walang gutom sa EDSA, hindi kayo magugutom kaya tara na. Dizon. Ma'am Rebecca, ayan, nilalagay po natin dyan, Ma'am Rebecca. Pero di ko rin natin, Ma'am. Ayan po ang nangyayari ngayon sa EDSA Shrine. Kung hindi ako nagkakamali, pangatlong araw na nila po ito na papagod. Sige mga kaibigan, lapit ho kayo at kunin nyo po ang inyong mga rasyon. Alam nyo na, ayan, Ma'am. Panalang natin ng mga, alam nyo na, mga tools. Ma'am Rebecca Valles, asahan mo po, ma'am, no? By 29 or 30. Asahan nyo po sana, mga ma'am and sir, by 29 or 30. Asahan nyo po, wala magsisilabakasan na po talaga yan, ha? Yung mga kapatid natin sa Cebu. Ayun, sabi ni Kulukoy, asahan na daw sa 29 at 30. Magsisilabasa na daw ang taong bayan. Sana naman pag 29 at 30 at wala pang lumabas at hindi kayo madagdagan yan, itigil nyo lang kahibangan nyo. Di ba? Itigil nyo na yung kahihiyan nyo dyan na pinaggagawa nyo. Di ba? Siyempre, kung ako ang sumasama dyan o ako ang isa sa mga organizer at walang pumupunta, hindi man lang nadadagdagan, ay itigil na natin itong ating kahibangan. Nakakahiya na ho tayo sa buong mundo, napapanood ho tayo. Wala talaga tayong napapala at wala tayong nakukuha ang simpatya ng taong bayan. Di ba? Paano ho tayo nito? Ito yung sabi na tanggapin na lang natin at hintayin na lang natin kung anong maging desisyon ng gobyerno laban sa pinaggagawa ng ating iniidolo. Excuse me. Yan, magsisilabasan po yan. Ma'am Maribik Dizon, nandiyan ka po ba, sir? Ayan ka, sir. Busog ka pa? Sabi si sir, para walang kagutuman ba? Busog ka pa? Sorry, no? Kaya nga po eh. Shoutout sa inyo lahat dyan, mga ma'am and sir, ha? Yan na lang ba lahat? Yan na lang siguro lahat. Kasi dyan na tumigil ang kanyang camera. Asahan namin mamayang gabi dumagsa na naman ha. Baka mamayang gabi hanggang ganyan lang ang tao ha. Kagabi kitang-kita ho namin doon sa kuha ni Romel Orcolio hundreds nga lang pwede. Pero yung libo-libo wala talaga. Kasi yun yung totoong kuha yung nandun sa taas si Romel Orcolio na kunan talaga kung gaano karami sila. Hundreds pwede. Mga 600, 700, 800. Pero yung libo-libo ay hindi ho kami naniniwala. Oo. Di ba? Sus Maria Josep. Wala talaga to. Paano po dadagdag sila? Alam naman ng taong bayan ang katotohanan. Di ba? Paano magalit?
Ang problema dito sa kanila kasi, pinipilit nila ang mali. Pinaglalaban nila ang mali. Kung matino kang Pilipino, isipin mo mabuti kung tama ba o mali ba ang ginagawa ni Vice President Sara laban sa kay President Bongbong Marcos. Di ba? Kung matino ka mag-isip. At sa atin talaga, alam na alam ho natin kung sino ang may mali at sino ang nanggagalaiti. Di ba? O, yan lang po mga ka-action, mga kakamping vlogging. Share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.